Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction, itong pahayag ng political analyst na si Professor Ronald Llamas. Tungkol ito sa offer ni PBBM na reconciliation with the Dutertes. Nako, medyo maanghang ang salitang binitawan ni Professor Llamas kay PBBM. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Huwag mong bigyan ng bala yung kalaban mo. Sana makarating ito kay PBBM para malaman niya kung ano bang epekto yung kanyang ginawang offer of reconciliation. So pakinggan natin siya. Isang survival battle. Bakit mo i-demoralize at i-confuse yung iyong mga officers? At bakit mo bibigyan ng bala yung iyong mga kalaban? Yun yung medyo hindi ko maintindihan. Yung mga offer mo ng reconciliation, wala na yun eh. Hindi tinanggap yung iyong offer of reconciliation. Diba? In the first place, bakit mo in-offer? Alam mo rin naman na too much assassination threats, too much ICC arrest under the bridge. Huwag mo na ipahiya yung sarili mo. Diba? Huwag mo lang bigyan ng pagkakataon yung mga kalaban mo na ikis-kis sa mukha mo yung offer mo na reconciliation. Nasa gitna ka ng isang survival battle. Bakit mo i-demoralize at i-confuse yung iyong mga officers? At bakit mo bibigyan ng bala yung iyong mga kalaban? Yun yung medyo hindi ko maintindihan. Yung mga offer mo ng reconciliation, wala na yun eh. Hindi tinanggap yung iyong offer of reconciliation. Diba? In the first place, bakit mo in-offer? Alam mo rin naman na too much assassination threats, too much ICC arrest under the bridge. Huwag mo na ipahiya yung sarili mo. Diba? Huwag mo lang bigyan ng pagkakataon yung mga kalaban mo na ikis-kis sa mukha mo yung offer mo na reconciliation. Okay. So, grabe ano? Very frank. And for this, saludo ako kay Professor Ronald Llamas. I don't know sa inyo, basta sa akin, opinion ko, tama yung observation o opinion ni Professor Llamas. Ako, nung marinig ko yung interview ni Kato Nying, napa-atras ako, ano ba yan? Ang tawag ko dyan is, di ba, may tinatawag na win-win situation. Dito sa reconciliation offer na ito is lose-lose, hindi lose-lose na, no? Walang kapupuntahan, kundi talong-talo ang Pangulong Marcos Jr. Bakit? Tanong, gusto mo pang makipag-reconcile sa Duterte? Pag sinabi niyang ayaw ko, babatikusin pa rin siya ng taong bayan. Ano ba yan? Ikaw ang Pangulo, dapat hanapan mo ng paraan na magkaayos. Ngayon, sinabi niya, yes, gusto ko. Ayaw ko ng gulo. Ang dami ko ng kaaway. Gusto ko ng kaibigan. Ayun, binabatikos pa rin siya. Kasi napaka-imposible na after all these things na nangyari, no? Okay lang sana kung yung impeachment, okay pa yun eh. Ang pinakamatindi sa lahat, yung aresto, kidnapping kay PRRD dinala sa... Yun ang pinakamatindi sa lahat. Impeachment, okay lang yan dahil pwedeng malusutan ni BP Sara yung ginawa kay PRRD. Sa Panginoon, yun, pwedeng magpatawad, ganon. Kailan kung sa Duterte family? Kaya sabi nga ni BP Inday Sara, pag-isipan ko pa kung mapapatawad ko kayo. Ang hirap kaya nun. After all na nangyari, yung naitulong ng Duterte family sa Marcos family. Pagpapalibing sa tatay, pagkapanalo na presidente, ang perception ng karamihan, hindi naman lahat,
Kaya lang ako, ang perception ko, hindi mananalo ang BBM kung wala si BP Sara. So, yun na lang. Yung pagkapanalo niyang presidente, malaking utang na loob na yun sa Duterte. Yung pagpapalibing sa tatay, malaking utang na loob. Tapos, ang dami niyang sinasabi noon na there is no jurisdiction, we will not cooperate, kung ano-anong sinasabi, tapos biglang bumaliktad. O, ngayon, nandun na si Tatay Digong sa Netherlands. Nung natalo sila sa eleksyon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kasi kung hindi sila natalo sa eleksyon, I don't know kung pag-uusapan yung reconciliation with the Duterte, wala na yun. Bahala kayong mabulok dyan. Natalo sila. Nag-isip sila paano sila makabawi sa taong bayan. Ayun. Offer of reconciliation. Kaya, tama si Professor Llamas. I agree with him na wag mo nang ikis-kis ang sarili mo, yung sa mukha mo yung reconciliation na yan, dahil hindi tatanggapin yan. Kaya nga nagbigay ng kondisyon ang Duterte camp nga ibalik niyo muna si PRRD. Di ba ganun? Kahit kami nga, mga ordinaryong followers lang, ganun din ang ating sentimento na ibalik muna si PRRD bago reconciliation. Anong sagot ng Pangulo? No, you do not set conditions. In the first place, sinong nag-offer ng reconciliation? Hindi naman ang mga Duterte. Tunying and BBM man ang nagsimula nito. Tapos sabi nyo, no condition. Di wag na kayong nagbanggit sana ng reconciliation. Ganon ang sinasabi ni Professor Ronald Llamas, which I agree. Kaya wala na ito. Water under the bridge. Walang mangyayaring reconciliation. Ano na ito? Labanan to the end na. Yung labanan lang, political labanan lang ito. So, survival mode. Tama. Tama yung sinasabi ni Professor ang BBM admin yan, survival mode. Paano nila matapos ang kanilang And I hope matapos nila. Kailang 2028, anong mangyari sa kanila? Kaya mismong kasama nilang political analyst ko nakaisip na si General Torre ang patakbuhing presidente para maproteksyonan niya si PBBM. Kasi wala silang kandidatong malakas. Anyway, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo po natin is pantulong sa tribo. Sa ngayon, meron tayong livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Kaya